Attorney Rico Domingo po, Vice President ng Philippine Bar Association at Chairperson ng Movement Against Disinformation naman. Attorney Domingo, Attorney, good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Attorney. Weng po ito sa DCWB, radyo na TV pa, saksi sa Double B. Attorney. Hi, Attorney. Yan. Good morning po. Morning, Orly and Weng. Okay. Attorney, pasensya na sa istorbo ngayong umagang ito. Marami lang ako kasi kaming gustong dinawin din po siguro at gabay na rin sa mga, lalo na yung mga kabataan, mga estudyante na sumusubaybay sa atin na parang baka nalilito sa pag-appreciate ng freedom of speech. Yan. Dito, lalo na itong mga nakaraang mga pagdinig sa Kongreso, maging sa Senado, marami tayong naririnig, freedom of At so speech. kahit din yung kampanya. Oo, na kaya raw sinabi yung pang bagay na hindi dapat sabihin dahil yun daw ay kanyang freedom of speech. Meron ba tayong nakikitang dapat na tingnan, tutukan para talagang maitaguyod ang totoong kalayaan sa pamamahayag, Attorney Rico, sa panahon pong ito? Yung ganyang klaseng issue, matagal na yan. Hindi Yes, lang po. din ang naging issue yan. Exactly. Kaya lang lumago yung at lumubha yung issue yan is because of the social media platforms. No? So napakabilis ang pagkaka-disseminate ng mga falsehood, ng mga kasunungan at disinformation. Kaya ngayon malaking-malaki na ang ating problema. Ang pinakamalaking problema dito ay mga social media platforms mukhang hindi yata nakikooperate sa atin pag-aalis ng mga falsehoods at saka mga information sa social media platforms. Kasama na dyan ang Meta, TikTok, and others. Paano po ba natin i-appreciate at dapat na malaman kung saan ang tama ang paggamit natin ng ating kalayaan sa pamamahayag o free speech, Attorney Rico? Kasi meron nagsasabi na kahit alam mo na nakakasakit na ng iba, nakaka-offend na ng sensibilities ng lipunan, para doon sa nagsalita nun, para sa kanya, kalayaan ko to eh. So dapat galangin yung kalayaan ko. Ang una, walang kalayaan para magsinungaling, no? Yes. Yan ay matagal na yan. Nasa ating constitution yan, even before, even probably during the time na 1800s pa yan, meron tayong freedom of speech, freedom of expression, nakalaan yan sa ating constitution. So yung pagsisinungaling at bibigay ng disinformation and fake news, bawal talaga yan. That's not in exercise of the freedom. Dapat yan talagang alisin, dapat yan. Dapat ay, hindi naman kontrolin, but dapat hindi ginagawa yan, particularly sa social media platforms natin. So hindi nila masasabing defensa that this is my freedom of speech. No? Maraming red taggers dyan, maraming naglilinlang, maraming mga election campaign na puro kabulaanan, kalokohan, everything. Hindi yan ang freedom. Hindi yan ang freedom na sinasabing pinoproteksyonan ng Constitution natin. So, sa ganitong pagkakataon na ang daming nananakit naninira ng kapwa kahit mali ang impormasyon, pagganahin natin yung mga batas natin gaya ng libel, cyber libel, pati po ang slander, hindi po ba? Opo. In fact, we have existing laws on that. No? Kung liable ka at ang iyong reputasyon ay pinupuksa, then meron naman tayong cyber libel na tinatawag law. No? Meron din tayong libel din under the revised penal code. At marami pa tayong pwedeng magawa. Pwede tayong pumunta kumuha ng writ of habeas data. We can come up with a preliminary injunction. Meron na tayo ngayong National Privacy Commission. So yan ay pwede nating we can approach these agencies, particularly the NBI, the PNP, the National Privacy Commission, all these and the courts proper. There can be access for this relief and remedies. May mga naging issue sa usapin ng pamamahayag. Noong mga tagal na mga panahon, lalo na sa paglalathala ng mga controversial na mga balita, maging sa war on Vietnam, Watergate scandal. Pag ating inusisa lahat ng yon, maingat, Attorney Rico, kung paano maglalabas ng impormasyon sa pahayagan ang mga journalist. Pero ngayon parang wala na eh. Pati nga yung video na alam ng pagkakita mo, mukhang deepfake o edited eh. Nabibigyan tuloy ng justification, nalalagyan ng avenue with this freedom of speech na ginagamit din ng mamamahayag ng mga panahon ngayon, Attorney Rico. Tama-tama ka dyan, Orly, because nung dating panahon na wala pang social media platforms, meron silang editorial examination bago nila ipapublish ang kanilang articles. No? Ngayon, instantaneously, you can just post this information and fake news at lalago na yan at
buong mundo makakaalam na niyan. So walang internal vetting kung ito nga peke o hindi ang news, no? So dapat yan magkaroon ng ganyan. Again, people will say, again, that's against freedom of information, freedom of expression, everything. But again, sa atin dapat ibabalanse natin ang tinatawag na freedom of expression and publication and everything with the freedom of speech as well. Yes. Okay. Attorney, So dapat dito pala mas matibay rin ang ugnayan sa mga social media platform. Lalo pa silang hikayatin na maging sumunod din at maging daan din para maging patas at makatotohanan na lahat ng bagay. Yeah, pero nakakalungkot dito, Orly, is that even the Facebook o Meta, inalis na nila ang fact-checking. Oo nga po. yun nga nagbawas sila. Yan yata ang mga sinasabi ng mga kanilang representatives sa ating committee ngayon. Ngayon, bago nila inalis ang fact-checking, marami silang ginagawa. Pero again, the response, kunyari, kami mga movement against disinformation no? Umihingi kami ng alisin ang mga pekeng, mga balita, pekeng mga paghahayag tungkol sa mga taong dapat namin proteksyonan. Hindi nila ginagawa Puro daldal sila ng daldal. They're not actually responding positively. 10,000 na namin binibigay sa kanila about 2 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa na-respond. Then again, nag-interim ngayon, wala nang fact-checking. No? And ang kanilang dapat gawin, dinidecrease nila ang distribution ng fact-checks ng mga peke. Dapat notify nila ng mga taong na nagiging victim nitong masamang mga balita at nire-remove nila. But hindi nila nire-remove because meron silang tinatawag na standard. No? Meron silang about 15,000 reviewers all over as of 2 years ago. They have 15,000 reviewers. They have about 1,900 full-time moderators in Manila. Pero hindi epektibo No? Lalo-lalo na ngayon because ang naka-headquarters sila sa Amerika. Pero ang tinatawag na Section 230 ng Communications Decency Act ng Amerika, hindi nila sila immune from any prosecution or any So sila immune dito sa Section 230 Titles 47 of the US Code on Communication Decency Act. So parang wala sila, no? Kaya nga nung naaboto kagad si Trump, si Zuckerberg nasa likod na ni Trump at nakikihalo na siya para hindi siya habla, no? Okay. Siguro sa short lang ang aking last na tanong, Attorney Domingo. Sa movement against disinformation, ano po ang inyong kampanya para mayroon kasi nagsasabi, kailangan na natin magkaroon ng regulation na tama sa social media, mga vloggers, at pati yung may mga account sa social media. Anong tingin po ninyo doon? Ang aming iniisip dapat dito, ang dapat gawin ng mga fact check ng itong mga social media platforms, makisama sa atin. Kung meron kami nakitang mga fake at saka tinitingnan naman nila kung talagang fake yun, dapat immediately meron response so that we can hold them accountable. Wala tayo dito sa Section 230, Weng. Wala tayong Section 230 na immunize on social media platforms. Pero pwede natin silang ihambla dito. In fact, we had one most red tag columnist in the country. We helped him and we have been able to get some remedies from the National Privacy Commission. Okay. Attorney Rico. We're not exactly without any remedies on this. We have remedies on this. Hindi lang ginagamit. Hindi na natin kailangang bagong batas. Okay. Lang yan. In aid of election lang yan ginagawa yan. Attorney Rico, tutuloy natin ito at marami pa gustong itanong. Bitin ako. Oo, sige. Thank you, sir. Soliti po. Salamat po. Thank you. Spokesperson po ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, ang inyo pong napakinggan.